Sige po, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Amen. Ayan, sa umaga pong ito, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, patuloy tayo ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah.
po yung pinaka-the best na palakpak na may bibigay natin. Dahil po yung pinapalakpakan natin dito ay buhay na Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Thank you, Lord God. We praise your name, Lord. We glorify your name. Alam niyo ba napakabuti ng ating Panginoon? Amen po ba? Amen. Naging mabuti po ba ang Panginoon ngayong week na to sa buhay niyo? Amen. Amen. Kung naging mabuti po ang Lord sa buhay niyo, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay sa oras na to? Pwede po ba tayo magbanggit ng pasasalamat? Lord, thank you, Lord, for all the blessings, O Lord God. Lord, thank you sa kagalingan, O Lord God. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Sige po, magbanggit tayo ng mga pasasalamat sa Panginoon dahil sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Sige po, lahat sa oras na to, isipin po natin lahat ng kabutihan, kadakilaan na ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sinasamahan namin ng Diyos. Oh Diyos, napakabuti mo. Sige po, sabay-sabay natin awitin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Sige po, lakas natin at yung mga ulan ng pansinan ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sige po, awitin natin sa Panginoon. Nagkila ka, O Diyos. Sige po. Tapat kang tunay, Panginoon. Mula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang laging maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo malay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh Diyos. Dakila ka, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas ito buhay. Dakila ka, dakila. Sige po, lakasatin natin mga tinig. Dakila ka sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay
Dakila ka sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, ukay lang at ginahon. Pag-ibig mo ang alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, ika'y dakila. Dakila ka, dakila. Dakila ka, O Diyos. Sige, pabigay natin yung pinakamalakas sa palakpak natin sa ating dakilang Diyos. Tunay ang dakila ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Amen. Marami pong salamat sa katapatan mo sa amin, Panginoon, na hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon, O Lord. Hallelujah. Salamat po at sa oras pong ito, Panginoon, naniniwala kami na ikaw ay tapat din sa aming bansa, Panginoon. At alam namin na kaya mo kaming iligtas, kaya mong iligtas ang bansang Pilipinas. Sa oras pong ito, patuloy nating ipanalangin ang ating bansa. Tinatawagan po natin si Brother Keith para po sa prayer para sa ating bansa. Okay po, tayo po yung lumukot pumikit. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, Panginoon. Sa mga oras po na ito, Panginoon, ay patuloy namin ilalapit, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa iyong mga kapatay, Panginoon. Patuloy po kami lumuluhod, Panginoon, at nananalangin sa iyo, Panginoon, na patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat Pilipino nagkakasala sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, yung kanilang maling gawa, Panginoon, maging ang kanilang paniniwala, Panginoon. Alisin niyo po sa kanila, Panginoon, yung kasalanan, Panginoon, at yung mga gawa ng kaaway, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, yung mag-lead sa kanila sa mga buhay nila, Panginoon. At patuloy po ang ipakilala yung sarili mo sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan namin, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas, Panginoon, upang makapaghayo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, sa mga tao na nakakasalubong namin, Panginoon, nang wala kami pinipili, Panginoon, na lahat ay gusto naming maligtas, Panginoon. Dinadalangin din po sa mga oras din po na ito, Panginoon, ay dinadalangin namin, Panginoon, yung economy ng Pilipinas, Panginoon. Patuloy po na ikaw yung manguna, Panginoon, dito, Panginoon, upang hindi namin mapabayaan yung mga bagay na ito, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung gobyerno, Panginoon, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi aksidente na sila yung namumuno sa amin, Panginoon, dahil ikaw yung nagbigay sa kanila ng authority, Panginoon, upang pamunuan kami, Panginoon. Kaya po, ay layo mo sila sa kasalanan, Panginoon, at ikaw yung mag-lead sa buhay nila, Panginoon, upang mapamunuan kami ng maayos, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, yung corruption sa kanila, Panginoon. Yung mga maling gawa nila, Panginoon. Pagkalinisin mo sila, Panginoon, upang mas maging mabuting bansa ang Pilipinas, Panginoon. Sa mga oras din po na ito, Panginoon, ay pinagpipray po namin, Panginoon, yung kagalingan ng bansa, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon. Sa mga bawat Pilipino, Panginoon, na wala sa Pilipinas, Panginoon, na sa ibang bansa, Panginoon, na ikaw yung mag-guide sa kanila, Panginoon. Patuloy po na i-bless mo ang Pilipinas, Panginoon. Ikaw yung mahayag, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Ikaw yung manguna, Panginoon, upang maligtas, Panginoon, ng bawat Pilipino. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ayan, may mga bakanting upuan pa po dito sa bandang harap. Kung pwede po ay mag-move forward na lang po tayo. Good morning po sa bawat isa sa atin. At good morning din sa mga kasama natin sa online. Hello po sa inyong lahat. Ayan, konting announcement lang po bago po tayo dumako sa ating tithes and offering. So, ang atin pong re-encounter, pataas po ng kamay ng mga identified na students. Nasaan po? Ayan, ang atin pong re-encounter ay gaganapin na po sa July 5 and 6. At ang atin pong encounter, sino po mag-encounter?
kamay. Ayan, sila Ate Maika, sila Kuya Jay. Ayan, sino pa po mag-encounter? Ayan, so ang atin pong encounter ay gaganapin sa July 29, 28, 29. Ayan, so ihanda na po natin ang ating mga sarili. At bago po yun, may live class po tayo sa lahat po na mag-encounter po, no? Ang live class po natin ay starting na next week. Kailan po yung live class natin? Next week. Opo, sa lahat po ulit na mag-encounter, ang live class natin ay next week. Okay, ayan. So, sige po, tayo po ay dumako na sa ating tithes and offering. Yung maingay po, pakikurot muna. Ayan. Okay, ayan, tayo po ay dumako na sa ating tithes and offering sa oras na ito. Tinatawagan po natin si Ate Nova. Hello, good morning po sa ating lahat. Maaari na po tayong makaupo. Okay. Dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi dito, 10 reasons why tithing does not work from some people. Sabi bakit daw, 10 reasons daw po kung bakit hindi nagwo-work yung tithing sa mga tao, sa ibang tao. Okay. Number 5 na po tayo. Tithing does not work for some people because they do not have patience. Alam naman po siguro natin kung ano yung patience. Ano po? Siyempre, yung tithing po, hindi naman agad-agad. Pagka tayo ay nag-tithe, sa ipagkakalob na agad sa atin ng Lord. Sabi po, may example po dito na siya po ay nagdoktor. Siyempre po, alam naman po natin ang pagdudoktor ay hindi agad-agad. 7 years daw po siyang nagtiis, nag-aral, nagpakadalubhasa, para siya ay maging doktor. Yun po yung sample, kasi di po ba yung doktor, mahabang years ang in-spend natin para tayo ay makapag-doktor. Yun din po sa ating pagtatites. Pag tayo po ay nagtatites, hindi naman agad-agad ibibigay ng Lord sa atin yung ating, yung binigay, hindi agad ibabalik sa atin ng Lord. Siguro may time para sa bawat isa sa atin na nagkakalob. Kaya wag po tayo magtatampo o magagalit kay Lord. Kung yung iba na be-bless, yung ikaw hindi pa, siguro time na niya, ikaw hindi mo pa time. Yun, hindi po ba? Kaya kailangan po tayo maging patient. Patuloy pa rin po tayong mag-tithes. Kasi malay mo, bukas na pala yung yung time mo na ibibigay sa'yo ng Lord, yung blessing na ibibigay sa'yo. Sige tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin. Taas po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, we glorify you in this place. Malaya kang kumilos sa mga taong ito, Panginoon, sa mga oras na ito na magkakaloob sa iyo, Panginoon. Buksan mo po, Lord, ang puso't isipan ng bawat isa sa amin, kung ano ang kahalagahan ng pagtatites. Maging, Lord, yung maging patience kami, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa amin. Alam ko, Lord, may time sa bawat isa sa amin na kami ay yung pagpapalain, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga patuloy na pagpapala mo na ipinagkakalob sa bawat isa. At maging, Lord, buksan mo po ang kaisipan namin na huwag kaming magdamot sa iyo in Jesus' name. Pagpalain mo din po, Lord, ang tahanang ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
nating i-welcome ang ating magandang pastora, si Pastora Miltel Garcia. Sorry po, hindi po ako na-oriento. Sorry po. Okay, binubuksan ko pala kasi yung laptop. Ayan. Pero masaya po ako na ang dami natin kahit na umuulan. Yes, hindi nagpapapigil yan. Kahit may tubig sa ating church, no? Very good. Ayun. Happy Father's Day po. Pwede ba muna tayo? Tumayo saglit. At kamayan po natin ang bawat isa, pati po yung lalo na yung mga tatay. Happy Father's Day. Ushering. Happy Father's Day po. Sa mga nasa online na nanonood, Happy Father's Day po sa inyo. Pati sa inyong mga ama, tatay, daddy, ano pa ba? Papa, oppa. And sa aking asawa, nasa bahay siya ngayon. Happy Father's Day. Naalagaan niya ang aming anak. Thank you so much. Ayan, hallelujah. Sige po. Tayo po ay dadako sa pangatlong part ng ating series. Pwede ba paki-flash saglit? Sige, tayo muna tayo po para maging serious tayo sa ating message. Tayo po ay dadako na sa ating gawain ng pagmemensahe. So, ang ating title po, How to be Financially Blessed series. Ito yung pinaka-umbrella title. At ang series na ito ay upang mapagpala tayo sa pinansyal, upang makapagpagamit sa kaharian ng Diyos bago siya bumalik. Sino po sa atin gusto na maglingkod kay Lord? Amen. Sino napipigilan ng pinansyal? Ayan, may kailangan kahit gusto natin, maibigay yung best natin, pero kailangan pa rin natin na mag-effort. Ayan. Pero ngayon, maraming ituturo sa atin si Lord sa pamamagitan ng series na to. Sabi po dito sa next, teka lang. Iba ina-open ko. Teka lang po. Sige, pray muna po tayo para sure. Ayan. Sige, tayo po yumuko. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa oras na to. Salamat sa time of worship, Panginoon. Salamat na binigyan nyo kami ng privilege na masamba ka. Hallelujah. Kahit na, Panginoon, may mga pinagdadaanan kami. Lord, patuloy ka naming pinipili, Panginoon. Patuloy ka naming pinipili sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, pwede po ba natin ibigay sa paanan ng Panginoon kung ano man yung mga inaalala natin? Mga problema natin, bigay muna natin sa paan ng Panginoon. At huwag nating hayaan na tayo'y mahadlangan makapag-focus sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Sige po, pray po tayo, open po natin yung ating mga bibig. Hallelujah. Lord, pinagkakatiwala ko po sa'yo itong mga problema na to, itong mga naiisip ko na to. Kahit hindi problema, yung mga bagay na gagawin pa mamaya, Lord, binibigay ko muna sa'yo. Yung gagawin mo pa the whole week, Lord, binibigay ko muna to sa'yo. In Jesus' name. Hindi ako papayag, Lord, na hindi ko makukuha yung word mo para sa akin ngayon. In the name of Jesus. Pwede ba nating ilay hands yung puso natin, yung isip natin, in the name of Jesus. Lord, sa oras na to, hayaan niyo po na makakonect ako sa'yo, Panginoon. Lahat ng mga distraction, lahat ng mga iniisip namin, hindi ito maging hadlang, maging Maria kami sa oras na to at hindi mga Marta. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hayaan niyo po, Holy Spirit, ikaw ang mag-transform sa aming buhay, Panginoon, sa oras na ito. Ang word mo, O God, ang bumago sa aming mga buhay dahil nais naming malakaran yung kalooban mo. Hallelujah. Salamat. Pwede ba tayong magbigay ng kahit maiksing word na sincere, na galing sa ating mga puso, na sabihin natin sa Panginoon, na nais nating maranasan siya. Nais nating mabuhay para sa Kanya. Any word na sincere para kay Jesus. Sige po, sa oras na to, kahit isang sentence lang,
Jesus, para sa iyo to. Ito ay galing sa kaibuturan ng aming puso. Salamat, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, nilalapit namin ang gawaing ito sa iyo, Panginoon. Ang kalooban niyo po ang siyang maghari in the name of Jesus. Hallelujah. Transform us through your word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Sabi po dito, ang pinaka-series, di ba, ang title natin, How to be Financially Blessed, di ba po? Yun yung pinaka-title. Ano daw po yung pinaka-title? Yung iba, hindi nagsasalita. Ano daw po yung pinaka-title? Ito yung pinaka. Sa ilalim niya, merong isa pang series. Baka kasi malito kayo. Sa ilalim niya, may isa pang series. Ang title ng series ay Understanding Biblical Financial Principle. So, ito yung series natin for the month of June. Naintindihan? Okay po. So, under ng Understanding Biblical Financial Principles series, ano po yun nasa ilalim niya na natutunan natin ng week 1? The ground is cursed. Yan, natutunan natin. Ibig sabihin, itong mga bagay na to, sino ulit gusto maging financially blessed? Amen. Kailangan ito ay nauunawaan at ina-apply natin. Amen po. Sino gusto ulit pagpalain sa financial? Amen. Paano gagawin? Una, kailangan, ano daw po? Magtrabaho. Hindi ka pagpapalain kung hindi ka nagtatrabaho. Bakit ka magtatrabaho? Namatay naman na si Jesus sa cross. Bakit? Because the ground is cursed. Maliwanag po yan, nagre-review lang tayo. Kung gusto natin more pa niyan, balikan natin sa ating YouTube channel, Roa Church Official. Part 2, bakit? Paano tayo mapapagpala sa financial? Kailangan makita natin na hindi tayo nandito para magpayaman sa mata ng mundo. Amen? Kailangan, ganun na yung pananaw natin. Para tayo ay pagpalain ng totoo. Hanggat hindi natin to binabago, hindi tayo pagpapalain sa finances. Naintindihan? Kasi nasa part 3 na tayo. Naintindihan po? Sabi mo nga sa katabi mo, hanggat hindi ka nagtatrabaho, hindi ka pagpapalain. Hanggat gusto mo pa rin magpayaman na magpayaman, sa mata ng mundo, hindi ka pa rin pagpapalain. Ayan, naintindihan po? Amen. Sino gusto ulit pagpalain? Sabi mo sa katabi mo, kailangan umalis ka dyan. Magbagong buhay ka na. Now na. Okay, so number 3 na tayo. Ano naman yung number 3? So may tanong dito. Kung may pinagpapala sa mundo, sa kanilang, parang binibining Pilipina. Here is your question. Okay. So, isabay nga tayo magbasa. Kung may pinagpapala sa mundo, sa kanilang pinansyal, dahil sa gawa ng kaaway o sarili nilang lakas at talino, sino naman ang mga pinagpapala ng Diyos? Naintindihan yung tanong? Diba, sa mundo, may mga pinagpapala yung pinansyal nila. Yung iba, gawa ng kaaway yun. Yung iba, sabi, humihingi sila ng sa kaaway. May mga nagbebenta ng soul sa kaaway. Alam nyo ba yun? May mga gano'n. Payamanin mo ako, Satanas. Sabi niya, tapos, yes, kayang magpayaman ni Satanas. Ano pa? Yung iba gumagawa ng kasalanan para yumaman. Tama? May mga ganun po bang mayayaman? Tingnan mo kay katabi mo, ikaw ba yon? Baka meron sa kanya. O kaya, yung mayaman kasi may sarili siyang lakas. May sarili siyang talino. Oo, may mga yumayaman. Matyaga siya, masipag siya. Oo, may mga yumayaman na ganon. Pero yung yumayaman na gano'n ay hindi nagtatagal at kadalasan napupunta sa kasalanan yung tao na yun. Pero sino naman yung mga taong pinagpapala ng Diyos? Sino po? Sinong may idea? Sino po? Mga Christians? Mga nagtatrabaho? Tama naman yung mga sagot natin, pero mayroon pong specific na sagot. Wala na? Wala nang uhula? Masipag? Pwede din, pero hindi po yun ang pag-uusapan natin ngayon. Actually, first time ko magtuturo nito, and sobrang nakaka-encourage, sobrang sweet, sobrang, thank you Lord. Yun yung naisip ko nung na-reveal sa akin tong message na to. So, ang title po ng ating mensahe ay, Blessed are the
Paki-flash po next. Blessed are the poor. Doon po tayo sa kabila. Blessed are the, sa title po tayo. Today's focus. Blessed are the poor. Nagahang. Okay. So, dahil wala pa dyan, sabay-sabay. Blessed are the poor. Sino daw po yung pinagpapala? Yung mga mahihirap. Ayan. Sinong mahirap? Ano po ba ibig sabihin nung mahirap? Hindi ko nilagay dyan pero nung sinerge ko siya, yung mahirap ay yung salat. Salat sa mga pangangailangan. Tama. Yung parang kinukulang. Yan yung mga mahihirap. Okay? So, merong mahirap na mayaman? Meron. Kinukulang pa rin sila kahit na laki-laki na ng pera nila. Merong ganon. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. At I pray na ma-encourage din kayo kung paano ako na-encourage sa mensaheng ito. So, dito po sa message natin, makikita natin dalawang bagay. Bakit pinagpapala ng Diyos ang mga mahihirap? Una, dahil minamahal sila ng Diyos. Ang mga mahihirap po ay mahal ng Diyos. Nakita ko yan dito. Tingnan niyo po, madami tayong verses na pag-uusapan. Number 1, ang Diyos, nababayong mismo Pero ang Diyos mismo ang tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Sino daw yung tumutugon sa pangangailangan ng mahihirap? Diyos mismo. Hindi lang tao, si God mismo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos mismo ang tumutugon. Diba? Pwede namang angel. Pwede namang, puno. Tama ba? Pwede namang hayop. Pwede namang tao lang yung tumutugon. Pero si God mismo ang tumutugon sa mga pangangailangan. Tingnan niyo po sa Awit 12:5. Sabay-sabay po tayo magbasa. Sapagkat ang dukha ay inagawan, sapagkat dumaraing ang nangangailangan. Titindig na ako ngayon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang minimithi. Di ba? Napaka-sweet. Sino sa inyo na-experience maagawan? Maagawan, di ba? Yung dapat para sa'yo. Financially man, di ba? Parang punta sa kanila. Dapat sa'yo yun Pinagkaitan na yan. So ano po yung sabi dyan? Kapag dumaraing daw sila sa Panginoon, anong gagawin ng Diyos? Titindig. Alam mo, na-imagine ko, para siyang, di ba, nasa trono siya, no? Yahweh siya, Diyos siya. Lahat ng mga anghel lumuluhod sa Kanya. Pero pag may nag-pray na mahirap, teka, inaaway niyo ba si, hindi na babanggit ang pangalan, di ba? Inaaway niyo ba anak ko? Ganon, na-imagine niyo po. Ganon ang Diyos pala natin. Kapag yung mahirap ay dumaing sa Panginoon. Titindig ako ngayon, sabi niya. Ilalagay ko siya sa kaligtasang kanya. Siya mismo. Alam mo yun, na-imagine ko bumababa siya sa trono. Tapos talagang, mga anghel, puntahan nyo nga yung anak ko. Siya mismo. Di ba pwedeng yung hari, bawa ako sa pastor, bababa ako sa head, bababa ng head sa member. Di ba ganon? May mga hierarchy. Sa boss, bababa sa supervisor, bababa sa employee, di ba ganon? Nandiyan po ba kayo, may kausap ba ako? Parang di kayo masaya sa sinasabi ko. Na-imagine niyo po ba yung na-imagine ko? Ayan. So, ganon po ang Diyos natin. Siya mismo rumirekta. Bumababa. Ibibigay ko yung kaligtasan na kailangan ng anak ko. Kailangan ng mahirap. Ayan. Ano pa? Next. May verse pa tayo. Sapagkat dinirinig ng Panginoon ang sino kinakapos? Kulang pambayad. Nako, babayaran na naman. Darating na naman yung bill. Nako, yung kuryente ngayon, di ko alam kung bakit ganoon. Saan ba binabasa yung kuryente? Di ba, darating yung mga bills. Magpapasukan na naman sa mga magulang. Di ba po? Ang daming kailangan bayaran. Pero sabi niya, dinirinig ng Panginoon. Pinapakinggan ng Panginoon. Inuulit ko, pinapakinggan. Minsan kasi pag mahirap tayo, akala natin hindi tayo pinapakinggan ni Lord.
Lalo pag ulit-ulit. Lagi naman ako nagpe-pray. Pero basahin mo tong verse na to. Dinirinig ng Panginoon. Lahat ng prayers mo ay dinirinig niya. Tuwing kinakapos ka at lumalapit ka sa Panginoon, dinirinig niya. Sabi diyan, at hindi hinahamak ang sariling kanya na nakagapos. Kahit na nakatali tayo, parang may mga, alam mo yan, yung poverty, yung kahirapan, parang gusto mo namang umasenso, bakit ganun? Pero iyon ay pinakakawalan ka ni Lord, basta lumalapit ka sa Kanya. Amen po? Amen. Ano pa? Sa awit, 109:31, basahin nga po natin, sapagkat siya'y tumatayo sa kanang kamay ng nangangailangan. Sa ibang salin, mahihirap yun nakalagay doon, upang iligtas siya sa mga nagsisihatol sa kanyang kaluluwa. Imaginein mo, di ba, pag yung mahirap, nagnanalangin sa Panginoon, tapos may umuusig sa Kanya, alam, mahirap ka kasi, wala ka nang mapapala. Dumarating ba kayo sa point na ganon? Na parang hanggang dyan ka na lang, huwag ka nang umasa, huwag ka nang mangarap. Alam niyo yon? Dumarating ba kayo sa ganon? Huwag ka nang mag-aral, di ka naman makakatapos, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang magnegosyo, huwag mo na gawin yan. Di ba? Nag-gets niyo po? Yun yung accuser eh. Yun yung kaaway eh. Yun yung binubulungan tayo na lumayo sa magandang plano ni Lord. Pero ano yung ginagawa daw ng Diyos? Tumatayo siya sa kanang kamay. Tingnan mo yung kanang kamay mo. Tingnan mo. Yan. Sa part na yan, imaginein mo, sa part na yan, tumatayo ang Panginoon. Kaya sino sa inyo yung pag nagpe-pray ka, tapos nahihirapan ka, nakakaalis ka? Nakakaalis ka. Yung naliliwanagan ka ba na hindi, may plano sa akin si Lord. Hindi ako hanggang dito lang. Hindi, magpapatuloy ako. Alam mo kung bakit nababago yung heart mo ng ganon? Tanong niyo ako, bakit, Pastora? Kasi nakatayo ang Holy Spirit sa kanan mo at sinasaway niya yung kaaway na bumubulong sa'yo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hindi lang natin yung nakikita eh. Pero sa spiritual na mundo, ganun yung ginagawa niya. Tumigil ka nga. Ginaganon niya yung kaaway habang nagpe-pray tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Masarap po bang maging mahirap? Amen. Huwag kayong mag-alala. Sige, elaborate pa natin. Ano pa po? May nakalagay pa dyan. Ito pa, Isaiah 41:17. Sabi dito, kapag nangangailangan ng tubig ang mga mamamayan kong dukha at wala silang matagpuan. Sabay-sabay nga tayo magbasa. At kapag natutuyo na ang mga lalamunan nila sa uhaw, akong Panginoon ang tutulong sa kanila. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Diba? Alam mo yun, every time na nangangailangan ka ng mga basic na pangangailangan, tama ba? Minsan kasi kinukulang talaga tayo yung pangkain sa bahay, lalo na may pamilya kang umaasa sa'yo, tama? Yung mga kailangan yung bayaran, kumakatok na yung pinautangan mo, paramdam na, di ba? Ay, nagpautang sa'yo, ayan, di ba? Tama po? Tapos magbe-message na yung mga teachers, ayan, may babayaran po sa school, ganyan. Di ba parang, Lord, gaganon ka na lang. Pero anong sinabi ng Panginoon? Akong Panginoon ang tutulong sa kanila. Siya mismo, hindi niya sinabing anghel. Ako mismo. Ako mismo. Tapos sabi niya, akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Meron sino dito ang may testimony na akala mo hindi ka na makakapagbayad, akala mo hindi ka na makakabili ng bigas, akala mo wala na kayong kakainin, pero naranasan mong hindi pabayaan ng Diyos. Magsabi ng malakas na amen. Amen. Amen, ang dami. Sabihin mo, ikaw din pala. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din pala. Akala ko ako lang. Akala ko ako lang. Lahat tayo, amen? Amen. Alalahanin natin yung mga testimony na yan kasi hindi magbabago ang Diyos. Hanggat lumalapit ka sa Kanya, hindi siya magbabago sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Amen? Amen. Thank you, Lord. Ano pa? Kulang pa ba yan? Kulang pa yung mga verses natin? Eto pa.
Tingnan nyo, napakadami actually ng verse sa Bible na nagsasabi kung gaano kamahal ng Diyos ang mga mahihirap. Ito pa, pinagpapala ng Diyos ang mga tumutulong sa mahihirap. Pinagpapala ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Anak niya yan eh. Sa mga halimbawa sa akin, di ba nagkasakit si Kaina? Kung sa mga hindi nakakaalam, no? Hindi na naman lahat nakakaalam. Pero yung sa mga nakakaalam, pagka may nagsasabi, prayers for Kaina, nagsasend sila sa akin gano'n na, kamusta si Kaina, yung mga nangangamusta sa akin, though hindi si Kaina directly silang nakikipag-usap, syempre, sa akin, pero ako, napakasaya ko. Kasi mahal nila yung anak ko. Na-picture po natin. And pagka birthday niya, yung may magbibigay ng regalo sa kanya, masaya ako. Kasi anak ko siya eh. So ang Diyos natin, ganun din. Pagka may nagpapala sa mga mahal niya, pinagpapala din niya. Bakit? Mahal niya sila eh. Nakuha po natin. At alam niyo, hindi ko masabi kung hindi ito doctrine, ano? Pero baka lang totoo. Si Lord naman talaga walang favoritism. Tama? Pero tingin ko, yung mga mahihirap ay apple of the eye ng Panginoon. Parang napaka-special nila kay Lord. Na una, siya mismo yung tumutulong sa kanila. At pangalawa, lahat ng nagmamahal sa mahihirap, pinagpapala niya at minamahal din niya. Ganun ka-special ang mga mahihirap sa mata ng Panginoon. Tingnan po natin itong verse na to. Sa awit 41:1, mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap. Ano daw yung gagawin ng Lord? Tutulungan sa panahon ng kaguluhan, di ba? Sino dito ang tumutulong sa mahihirap? Ayan. Kaya, ano sabi dyan? Tutulungan ka rin ng Panginoon sa panahon ng iyong kaguluhan. Di ba? Lahat ng nagbe-bless sa mahihirap, binibless din niya. Meron pa, may verse pa tayo. Ano pa yung nakalagay? Ang dami, di ba? Ano una? Kapag tumutulong ka sa mahihirap, ito ang ganda, isa to sa verse na talagang nag-strike sa puso ko. Sabi dito, kung tumutulong ka sa mahihirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Grabe, no? Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa'yo. Grabe. Pag tumulong ka pala sa mga kapuspalad, sa mga hindi nakaka-LL natin, mga talagang sige, lista mo yan. Sabihin ni Lord sa'yo, lista mo yan, babayaran din kita. Diba? Ano kayang feeling ng bayaran ni Lord? Diba? Diba tayo minsan pag nagbaano tayo, sige, keep the change. Diba? Paano kaya pag sinabi ni Lord, keep the change? Diba? Yung change ni Lord ay libo. Diba? Million pala. Diba? Amen? Ganon ka-precious yung mga mahihirap pag tinutulungan natin sila. At pag tayo naman ay tumutulong sa kanila, para tayong nagpapautang daw, grabe, sa Panginoon. Amen? Amen. Ayan, ano pa yung nakalagay dito? Ang nagbibigay ng pagkain, sino dito mahilig man libre? Ayan, mahilig man libre ng pagkain. Kung ano-anong binibili. Ayan, may mga ganyan sa akin. Thank you so much sa inyo. Pero, ayan, hindi ako mag-aano ng names kasi may message tayo doon next week. Okay, so dito muna tayo. Ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain. Alam mo kung bakit nababless lalo yung mga kung bakit lalong yung mayaman, yung mga mayayaman, kasi mapagbigay sila. Nakikita ko yun kahit sa halimbawa yung nangangaroling tayo. Naalala niyo po ba pag nangangaroling tayo? Meron po nagbibigay sa atin ng libo-libo, talaga, tapos 500. Ang lalaki ng binibigay nila. Tapos pagtatanungin ko kung anong buhay meron yung taong yon, mapagbigay talaga silang tao. Hindi sila madamot. Talagang lahat ng pwede nilang tulungan, tinutulungan nila. Kaya sila yung mayaman. At kaya yung mahirap na nga, lalo pang humihirap, ang damot. Ayan. At meron ding mga mahihirap na mapagbigay. Oo. May nagugulat ako, may mga nagririgalo sa akin pag birthday ko na hindi ko ine-expect na bibigyan ako. Kasi alam ko yung life nila, pero nagbibigay sila sa akin. Nakaka-bless.
Nakaka-bless. So ito ay mga prinsipyo ng Biblia. Nakikita po natin, hindi ito katuruan ni Pastora Mertel. Ito ay nasa Bible. Amen? Amen. Ano pa? Ang nagre-regalo sa mayaman o nang aapi sa mahihirap para yumaman, ay hahantong din sa karalitaan. Ano yung karalitaan? Kahirap. Meron ba kayong na-experience na kayo yung inapi? Sino yung mga naapi dyan? Ayan, naapi. Para sa pera, dahil sa pera. Ayan, lahat ng mga inapi dahil sa pera. Kayong mag-alala, maghihirap din sila. Joke lang. Ang Lord ang gaganti sa kanila. Diba? So wag na tayo, ayan, yan yung mga ano natin. I pray na ano tayo, na nagiginhawaan. Amen? Gumagaan yung kalooban natin. Na mahal tayo ng Panginoon. Amen? At pinagpapala niya yung mga tumutulong sa mahihirap. Ano pa yung mga verse na nakalagay dyan? Sabi dito, huwag maniwala sa kasinungalingan ng kaaway patungkol sa pagiging mahirap. Ano ba yung mga kasinungalingan ng kaaway pagdating sa pagiging mahirap na baka tayo din naiisip natin? For example, hindi ka na mahal ng Diyos. Napakamakasalanan mo kasi hindi ka na niya patatawarin. Meron ba sa inyo dumarating sa point na ganyan na parang, kaya siguro ganito yung buhay namin kasi napakadami kong kasalanan, dami ko nang ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Lord, hindi na siguro niya ako mahal. Pero ito ay kasinungalingan. Amen! Amen po ba? Amen. Binabasag ng Diyos yung kasinungalingan na yun. Mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka niya. Pag nagsisi ka, sige sabihin mo, pag nagsisi ka, patatawarin ka niya. Amen. Amen. Ayan, sabi dito, hindi ka pinagpapala kasi mahirap ka. Ayan, yung iba sasabihin ng kaaway, mahirap ka, hindi ka blessed. Pag nakikita mo yung ibang mga tao, may kotse, may ano pa ba, magaganda yung cellphone, magaganda yung mga gamit, nakakapunta kung saan-saan. Sila blessed, ikaw hindi. Mahirap ka lang. Diba? Alam mo yun, may mga ganong wrong mindset ng kaaway. Hindi yun totoo. You are blessed and highly favored by the Lord. Nakita natin yan. Amen? Amen. Di nakasalalay sa pera, sa ganda ng damit, sa ganda ng sasakyan, ano pa ba, sa ganda ng bahay, ano pa, sa ganda ng estado ng buhay kung saan nag-aaral, sa nagtatrabaho. Hindi po dyan nakasalalay yung ating value. Amen. Di nakasalalay sa pera, kundi sa pagtingin sa atin ng Panginoon. Amen po. Amen. Merong mayaman nga, hindi naman sila mahal ni Lord. Meron din namang mayaman na mahal ni Lord. Diba? Pero ang importante kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Amen po. Amen. Ano pa yung nakalagay dyan? Kulang pa siguro yung pananampalataya mo kaya mahirap ka. Kulang pa siguro yung ginagawa mo para sa Panginoon. Kulang pa yung devotion mo. Kulang pa yung pag-attend mo. Sometimes totoo. Sometimes totoo, kulang talaga yung faith natin. Pero sometimes hindi rin totoo. Sometimes dinadaan lang tayo ng Panginoon sa ganong sitwasyon dahil may tinuturo siya sa atin. Pero yung pananampalataya mo ay sapat. Amen? Amen. Kasi minsan, sige, next pa, ano pa yung nakalagay dyan? Kinalimutan ka na ng Diyos, iniwan ka na niya. Minsan, di ba, pag mahirap ang buhay, naisip natin yan. Hindi na siguro pinapakinggan ng Diyos yung panalangin ko. Siguro iniwan na niya ako. Ang dami ko kasing hindi nagagawa. Hindi kasi ako nag-share the gospel eh. Hindi kasi ako nagbabalasik eh. Hindi kasi ako ma-attend eh. Diba? Pero yung mga bagay na yun, pinagsisisihan mo naman. At pinipilit mo namang bumawi. Pero minsan, dahil nga sa kasinungalingan ng kaaway, naiisip natin, baka kinalimutan na tayo ng Lord. Ano yung, meron pa ba? May sentences pa ba dyan? Ayan. Ano yung masama kapag nagpatuloy tayo sa ganong mindset? Sabi dito, kapag nagpatuloy tayo sa ganitong pananaw, hindi na tayo lalapit sa Diyos. Tama ba? Baka meron po sa inyo, dumarating ka sa time na ayaw mo nang mag-pray. Ayaw ko na umattend. Kasi yung buhay ko hindi naman nagbabago eh. Ayoko na maglingkod, ayoko na mag-leader, ayoko na maghayo, ayoko nang mag-ministry. Ano mangyayari? Hindi tayo lalapit sa Diyos. Pag hindi tayo lumapit sa Diyos, ano mangyayari sa atin?
mababackslide. Magsisimula ka na ngayon kung saan-saan ka nahahanap ng tulong, saan-saan ka nalalapit para sumaya ka, saan-saan ka napupunta para magkapera ka. And eventually, kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, matatrap tayo, magiging alipin tayo, at mapupunta tayo sa impyerno. Malalayo tayo sa kalooban ni Lord. Kaya ito yung message natin ngayon. Kailangan mabasag, masira, mawasak yung tinanim ng kaaway na hindi ka niya mahal porket mahirap ka. Naintindihan po natin? Amen po. Sabi dito, ito pa, sa Luke 4 verse 18, ito ngayon ko lang na-realize, maganda tong verse na to Luke 4:18 to 19. Nandiyan yung anointing ni Lord, lahat ng ginagawa ni Lord, na parito siya, may bukod dyan, merong para palayain yung mga oppressed, yung mga captives, para maging makakakita yung mga bulag, para ibigay yung kaligtasan. Madami yan, madami. Itong Luke 4:18. Yung Luke 4:18, ito yung sinabi ni Lord na naparito siya para gawin. At ngayon ko lang nalaman na ito yung unang-una. Sabi natin na sabay-sabay, unang-una. Sa lahat ng yon, unang-una. Sino inuna ni Lord? Sino ulit yung special sa Kanya? Yung mga mahihirap. Yung mga dukha. Napaka-special ng dukha sa mata ni Lord. Ano? Napaka-special natin pala kay Lord. Ayan, sabi dito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Kaya pala, may mga season na binibigay tayo ng Lord, nililid tayo sa mga mahihirap muna. 'Di ba? Ba't kaya ganun? Ba't kaya yung mga hinahayuan ko nasa financially na hindi nakakaunlad? Ba't kaya ganito yung mga cell group ko? Ba't kaya ganito yung church sa ngayon? 'Di ba? Tama po ba? Kasi gusto mo nang ipakita ni Lord kung gaano ka-precious ang mahihirap sa mata niya. Amen? Dapat mabago yung mindset natin pagdating sa mahirap. May mga susunod pa tayong messages. Pagpapalain tayo ni Lord, hindi tayo mananatiling laging mahirap, pero kailangan maging maliwanag sa atin to. Hindi sumpa ang pagiging mahirap. Maliwanag po? Maliwanag. Maliwanag po. Kailangan maalis yan sa ating mga isip. Kasi alam natin ganun Pag mahirap ka, sumpa yan. Hindi po, hindi laging ganon. Oo, may time, pero hindi laging ganon. And blessed are the poor according to our message today. Amen po? Amen. Next, ano po yung nakalagay dyan? Application, huwag kasuklaman ang panahon ng kahirapan. Kinapital ko actually yung salitang panahon. Kasi lahat ng tao dumarating sa panahon ng kahirapan. Tama ba? Kahit naman yung mayayaman may time na nawawalan sila. May time na biglang, nangyari. Dami kong pera, ba't naging ganito? Mas masaklap yun, mas mahirap yun. Yung ang dami nilang pera, tapos biglang wala. May panahon ng kahirapan. May reason si Lord kung ba't niya tayo dinadaan sa ganun. Amen? Naintindihan? Lord, paano kung lagi na lang ganun? Huwag kang mag-alala, may message tayo next week, sa mga susunod na weeks, umattend tayo. Paano tayo makakaalis sa kahirapan? Pero sa season na to, huwag mong kasusuklaman si Lord. Huwag ka magagalit kay Lord na, Lord, bakit hindi mo sinasagot yung prayer ko? Naglilingkod naman ako sa'yo. Ba't ganito yung pera namin? Ba't di kami nakakaalis dito? Ba't puro kami ganito? Huwag ganon, huwag ganon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. May dahilan si Lord, kaya tayo nandito. At kailangan natin yung matutunan. Talagang pag di mo natutunan, di ka makakaalis talaga dyan. At ito na nga, tinuturo na nga sa atin, di ba? Tinuturo na sa messages natin. Ano yung una ulit sa series natin? Understanding Biblical Financial Principle. Number 1. The ground is cursed. Ano gagawin? Magtrabaho. Una, baka tinuturo ni Lord, magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Pangalawa, wag puro pagpapayaman ang inaatupag. Wag puro bili-bili. Shopee. Di ba? Di na umunlad. Kaka-Shopee. Di ba?
Puro yosi, puro inom. Napupunta sa walang kapararakan yung mga pinansyal natin. Di ba? Yung mga tinuturo ni Lord. Amen? At ito nga yung pangatlo, pinagpapala ng Diyos yung mga may hirap. May tinuturo sa atin si Lord. Yun ang kailangan nating malaman. Ano yung tinuturo ni Lord sa season na yan? Yun ang kailangan mong tanungin sa Panginoon. Amen po? Ayan. At eto na, lumapit sa Diyos at umasang hindi pababayaan. Pag sa panahon ng kahirapan, huwag kung kani-kanino lumalapit. Agad-agad. 'Di ba? Sa takbuhan. Yun ay mabait yun. Papautangin ako nun. Utang agad. 'Di ba pwedeng manalangin muna? 'Di ba? Hindi ba pwedeng lumapit muna at manalangin sa Panginoon at hintayin natin ang kanyang biyaya at karunungan kung sino magbibigay o saan tayo makakakuha ng pinansyal. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, sa Lord muna lalapit. Diba? Hindi sa kung saan. Hindi sa pautang o kung ano pa man. Amen. Yung iba, hindi na nga humahanap ng pagkakakitaan. Lalo pang nilulusta yung pera. Ano ginagawa? Wala lang ang pera, iinom pa. Diba? Wala lang ang pera, magmomol-mol pa. Kung ano-ano pang bibilhin. Deserve ko to. Deserve. Wala lang ang pera. Deserve ka pa dyan. Di ba po? Maging wise tayo, ha? Maging wise. Amen po. Amen. Ano po yung nakalagay dito? Patuloy na magsumikap ang mga magulang at anak. Sino po yung mga magulang dito? Amen. Pag wala ng pera, absent ka pa? Ala ka lang ang pera, di pa ka pumapasok. Ano ba yan? Di ba? Pag wala ng pera, lalo kang magsumikap. Kasi nakikita ng Panginoon, kasama mo si Lord, may kakampi ka. Amen? Huwag kang panghihinaan ng loob. Sabi mo sa katabi mo, huwag panghihinaan ng loob. Nakikita ni Lord ang kasipagan mo. Dire-diretso lang. Huwag absent. Tignan mo sa business mo mga nagtatrabaho. Tignan mo yung mga nagtatrabaho. Huwag absent. Sa mga nasa likod, huwag absent. Huwag magsisiklib ng siklib. Di ba po? Ayan, magsumikap tayo. Amen? Yung mga pinaplano mo, ituloy mo. Kung gusto mo magnegosyo, ituloy mo yan. Kumausap ka ng mga kailangan mong kausapin. Dapat everyday may plano ka, may goal ka. This week, ito yung goal ko. Ayan, kailangan makakita na ako ng mga clients, suppliers, ganyan. Di ba po? Maghahanap ako ng pangkapital, ganon. Amen po ba? Amen. Kasi kakampi mo si Lord. Di ba nga sabi natin sa message kanina, kakampi ni Lord yung mga mahihirap, special ka. Tutulungan ka ni Lord. Amen. At sa mga bata, andyan ba yung mga anak natin dyan? Mag-aral mabuti. Amen po. Konti na lang, graduate ka na. Huwag kung kailan, pag nakikita mo ang hirap ng buhay nyo, lalo ka pang magwawalwal. Lalo pang magiinom, lalo magbo-boyfriend, girlfriend. Puro laro, inaatupag, puro pag-ML, o kung ano-ano pa. Diba? Mas lalo tayong magsumikap, mga anak. Pag nakikita nating mahirap ang buhay sa bahay, magtiyaga, magsipag. Yung iba, nag-working student pa. Alam nyo ba yon? Gusto nilang matulungan yung mga parents nila. Amen? Amen. Ayan, nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. Tandaan mo yan, bukas, Monday na naman. Papasok ka na naman, mag-aaral ka na naman. Tapos sasabihin, ang hirap ng buhay. Wag mong hayaan. I'm blessed, sabihin mo. Blessed are the poor. Ayan, kasama ko si Lord. Special ako kay Lord. Yung mensahe natin ngayon, wag mong kalimutan. Magsisipag ako kasi kasama ko si Lord. Amen. Amen. Ano pa yung nakalagay dyan? Huwag umasa sa tao at magalit sa mga taong hindi nakakaunawa. Ayan, yung iba kasi nagtatampo. Sabi niya, tutulungan niya ako mag-abroad. Sabi niya, tutulungan akong makahanap ng trabaho. Sabi niya, bibigyan niya ako ng pera para makapagsimula ako ng negosyo. 'Di ba? Sabi niya, pauutangin niya ako.
Diba? Yung mga ganon. Huwag tayong magtampo sa mga tao na hindi tumutulong sa, ba yan? Pinag-aral mo. Nung ako yung breadwinner sa amin, ako yung nagpa-aral, tapos ngayon, humihingi ako ng tulong, kakarampot lang, hindi man lang ako matulungan. Kapatid ko pa naman na ituring. Diba? Nag-a-abroad pa man din. Diba? Porket yumaman na, di na makakilala, di na kami magkapatid, di na kami magkamag-anak, kala mo kung sino na. Hindi po ganon, huwag tayong magtatampo, huwag nating isalalay sa kanila ang provision sa buhay natin. Kasi ang provision ay galing kay Lord, hindi sa tao. Amen po. Amen. Walang magtatampo. Patawarin mo na yung mga taong iyan. Hindi sila yung magbibigay sa'yo ng pera. Si Lord. Amen po. Amen. Ano pa yung nakalagay? Idulog sa Diyos ang specific na pangangailangan at manalangin ng may maging specific tayo. Ano ba yung gusto mong mangyari? Yung iba hingi, Lord, pagpalain niyo po kami. Ganun lang. Bakit hindi ka humingi? Lord, gusto kong magnegosyo. Lord, gusto ko pumasok sa gantong trabaho, yung walang pasok ng Sunday. Di ba? Yung ganun, maging specific ka. Kung ano yung gusto mong hingin, Lord, ganito yung sahod na gusto ko. Lord, ganito yung gusto kong makukuha ko, ganyan. Lord, gusto ko yung makapaglingkod pa din ako. Hingin mo kay Lord specific kung ano yung gusto mo. Lord, magtatayo ako ng negosyo, ito yung gusto ko, ito yung mga pupuntahan ko. Lahat ng detalye, ilapit mo kay Lord. Amen po? At manalangin ng may pananampalataya. Yung iba nagpe-pray nga, wala namang faith. Ano yun? Puro bumubula na lang yung bibig. Alam mo yun, nakasanayan mo na lang, Lord, pagpalain mo po kami sa araw na to, pagpalain mo po yung financial namin. In Jesus' name? Amen. 'Di ba? Wala man lang Lord, ganyan ako po yung lumalapit sa inyo, nakikita mo po yung sitwasyon namin. Lord, ito po yung mga pangangailangan namin. Alam ko po hindi mo kami pababayaan. Alam mo nandun yung puso mo sa pananalangin. Amen po. Yung iba hindi pinagpapala dahil wala nang pananampalataya. Manampalataya ka ulit. Amen po. Ano pa po? Huwag ipagkait sa Diyos ang ikapu. Dahil sa kahirapan, wala kaming pera. Lord, pera muna. Akin na muna yung tithes ko. Tsaka ako na next week na lang. Wala kaming pera. Ibigay mo pa rin yan para kay Lord yan. Hayaan mong gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Malay mo yung tithes na pinipilit mong kunin 500 lang. Kinuha mo yon. Yung pala gusto ni Lord, bigyan ka ng 5,000. Hindi mo binigay. 500 lang yun sa'yo. Diba? Ano pa po? Ano yung nakalagay? Huwag huminto sa paglilingkod para lang magkapera. Ayan, nakakatempt yan. Diba? Parang magtrabaho na lang ako sa Manila, mag-abroad na lang ako. Diba? Para magkapera. Diba? Diba? Kasi wala nang pera. Ayan. Hinto na lang ako sa paglilingkod. Marami naman sila diyan. Diba? Marami namang naglilingkod sa church. Diba? Wag po gano'n, maglingkod ka pa rin. Tinawag ka ni Lord. Mas maraming soldiers ang kailangan ni Lord sa huling mga araw. Pwede kang yumaman na naglilingkod ka pa rin. Marami tayong word sa mga susunod na linggo. Pero wag kang ihinto. Sabihin mo sa katabi mo, akbayan mo. Magli-leader tayo. Magko-conquest tayo. Magdadala tayo madaming souls kay Lord. At iyayaman tayo. Amen. Ayan. Ano pa yung nakalagay? Maging mapagpasalamat sa mga pagpapala at ibahagi ang kabutihan niya sa iba. Minsan kailangan din nating maging mapagpasalamat. Kasi sa totoo lang, madaming biyaya sa atin si Lord. Puro lang tayo reklamo. Ang dami naman yung pagpapala, yung hindi ka nagkakasakit, di ba? Ay, isang pagpapala yun. Ito, si Kaina nagkasakit, ang dami naming gastos. Di ba? Yun nakakaubos ng pera, yung mga gamot, check up, di ba? Pero ikaw, wala kang sakit, yung mga anak mo, walang sakit, di ba? Isang pagpapala yun. Kumakain kayo, di ba? Naka-pork ka pa, chicken pa yung ulam nyo. 5 beses ka pang kumain. Yung sinaing, isang ganyan, ikaw lang kumakain, di ba? Ang takaw-takaw mo, pero tinamo yung tiyan mo. Oh, yan ba yung mahirap? Di ba? Yan ba yung hindi pinagpapala? Yan ay dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Kahit na tayo salat sa ibang bagay, pero ibang bagay, pinagpapala naman niya.
At yun ay dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? At dapat sinishare din natin yung mabuting balita sa iba. Kagaya ng word natin kanina sa Luke 4:18, pag nag-share ka, nakita mo, pumunta ka sa isang lugar, isang hirap ng buhay nila, pwede mong sabihin sa kanila, alam mo, sabi sa Luke 4:18, ang Panginoon ay naparito upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Naparito si Jesus para iligtas ka. Hindi lang para pagpalain ka, pero para makawala yung kaluluwa mo sa impyerno. Kung tatanggapin mo siya sa buhay mo, i-share natin yun. Amen? Jesus died for the poor. Amen? Amen. At yun ay napakagandang balita. Sigit sa lahat ng magagandang balita. Ano pa? Huwag hintayin maka-LL. Bago? Di ba nakita natin kanina, pinagpapala yung mga tumutulong. Yung iba, naku, hindi pa kasi ako mayaman eh. Kaya hindi pa ako makatulong eh. Pasensya na, wala akong maibigay. Di ba? Pero yung iba, wala rin silang pera, pero sinishare nila kung ano yung meron sila. Sino gusto ulit umunlad? Sino gusto pagpalain? Magpala ka rin sa iba. Amen? Sabi dyan, pinagpapala ng Diyos ang mga... Simulan mo ngayong week. Tingnan mo kung anong gagawin ni Lord sa'yo. Yung akala mo, may nakita ka, alam mo, nahihirapan sila sa buhay nila, tulungan mo sila. I-offer mo kung anong meron sa kanila. Tingnan mo, babalik yun sa'yo. Ibabalik ni Lord yon. Ano pa po? Ayan, conclusion, ito, basahin natin, last na po tayo. Isa sa mga plano ng kaaway sa huling mga araw ay ang mga tao para talikuran ng Diyos at sumamba sa Kanya. Dito muna tayo, saglit lang po. Totoo po ba to? Sa last days, di ba bakit yung ekonomiya ngayon napakahirap? Talagang hindi sapat yung kinikita ng tao sa mahal ng bilihin ngayon. Bakit kaya? Alam niyo po, part yan ng end times. Bakit? Para talikuran mo si Lord. Para wag ka nang mag-pray. Para wag ka nang lumapit sa Kanya, magtrabaho ka na lang ng magtrabaho. Wag ka nang mag-core group ka pa, leader ka pa. Yung iba ganyan, tapos sasabihin pa yan ng mga kamag-anak. Gagamitin pa ng kaaw. Pa-leader ka pa. Hindi ka naman nagbabago. Magtrabaho ka na lang. May napala pa tayo. Diba? Pero yan po ay pakana ng kaaway. Para mahinto tayo sa Panginoon. Ano ba ang mas mahalaga? Yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pagpapalain ng Diyos. Kailangan lang itama natin yung mga prinsipyo natin sa buhay. Hindi mo kailangang umalis sa paglilingkod. Hindi mo kailangang umalis kay Lord. Hindi mo kailangan umalis ng church. Amen? Kailangan lang itama yung pananaw natin. Amen? Kaya nating yumaman nang naglilingkod pa rin tayo. Amen po? Sabi dyan, kung tayo ay mananampalataya sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan, magagawa nating magpatuloy sa pamumuhay para sa Kanya sa kabila ng kahirapan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. At kapag nangyari ito, mararanasan natin ang kayamanang hindi nabubulok kasama niya magpakailanman. Amen? Amen. Gusto ko lang din ipakita yung verse na to. Tingnan nyo to sa Matthew 4 verse 8. Ito yung verse na dinala ni Satanas, si Jesus, sa ibabaw ng bundok. At ano yung sinabi niya? Ang lahat ng yan, ibibigay ko sa'yo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Tandaan nyo, ganyan yung ginagawa ng kaaway sa atin. Mga Christians, sa lahat ng mga nahihirapan, payayamanin kita. Lahat ng nakikita mo sa Facebook, bibigay ko rin yan sa'yo. Magkakakotse ka. Magkakaroon ka ng third floor. Magkakaroon ka ng swimming pool. Magkakaroon ka ng helicopter. Di ba? Lahat ng yan. Magkakaroon ka ng sarili nyong resort. Hindi dahil tubig sapa, pero tubig swimming pool talaga. Di ba? Lahat ng yan ay yung offer ng kaaway. Sino aamin na tutukso siya? Totoo lang. Di ba? Lalo na may pamilya ka. Umaasa sa'yo. Nakakatukso talaga. Pero ano yung sinabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas! Pagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran.
Yan din ang dapat na maging sagot natin. Lumayas ka, Satanas. Sasambahin ko si Lord. Maglilingkod ako kay Lord dahil alam ko hindi niya ako pababayaan. Sa season na to na nahihirapan ako, alam ko na lagi niyang tutugunin ang lahat ng pangangailangan ako. Hindi ako magkukulang. Lahat ng mga pangangailangan pati ng pamilya ko ay ibibigay niya. Dahil siya ang Diyos ko. Amen? Dahil siya ang Diyos na nagmahal sa akin at patuloy na nagmamahal. Amen po? Dahil special ako sa Kanya. Then every time tatawagin ko siya, lagi niya akong diringgin. Amen? Amen. At pinatunayan niya yun nung binigay niya si Jesus Christ para sa atin. Amen. Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak, tingin niyo may kapresyo ba si Jesus? Si Jesus ba 1,000,000? Billion? Trillion? Quadrillion, hindi ko na alam. 6,000,000,000. Hindi anak mo yun eh. Tama ba? Sino may anak dito? Kahit anong gawin nyo, hindi pagsikain na, kukunin nyo sa akin. Kahit anong i-offer nyo, kahit buhay nyo pa'y kapalit. Kahit mamatay kayo, okay lang. Hindi ko bibigay anak ko yun eh. Pero ganun na lang tayo kamahal ng ating Panginoon, ating Amang Diyos, na binigay niya yung anak niya para sa atin. So kung nagawa niyang ibigay yung anak niya, ano ba yung hinihingi natin sa Kanya? Amen? Pinatunayan na niya yan sa atin. Sige, tayo tayong lahat. Pinatunayan na niya yan sa atin, sa buhay natin. Sino ulit may testimony na kinukulang siya tapos di siya pinabayaan ni Lord? Taas nga po yung kamay. Yan, grabe no? At alam nyo, makinig po mabuti, walang plano ang Diyos na magbago sa'yo. Biruin mo, hindi ka pa nakakakilala kay Lord, pinagpapala ka na niya. E paano pa ngayon na naglilingkod ka na sa Kanya? Diba? Amen? Paano pa ngayon na sumasamba ka na sa Kanya? Kaya sa oras na to, palalayain tayo ni Lord sa mindset na hindi niya tayo mahal, hindi niya tayo tutugunin. Amen? Ngayon, mararamdaman natin, ito yung prayer ko sa bawat isa, pati sa mga nasa online. Maramdaman natin lahat kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi Kanya pababayaan. Kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, hindi Kanya pababayaan. Hanggat tayo'y nagdedesisyon na kahit anong mangyari, hindi natin siya iiwan. Kahit anong mangyari, magpapatuloy tayo sa calling natin. Amen? Sige po, sa oras na to, pwede po ba tayo yumuko? Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kung may time na lumayo tayo sa Kanya, nalungkot tayo, na-discourage tayo, hingi tayo ng tawad. Sorry, Lord, sa mga panahon na lumayo ako sa'yo o hindi ako nagtiwala sa'yo. Mas nagtiwala ako sa ibang mga bagay pagdating sa pinansyal. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po kung na-discourage ako, nakagawa ako ng mga kasalanan, nalayo ako sa iyo, nanlamig ako sa paglilingkod ko, nanlamig ako sa pagde-devotion, nanlamig ako sa mga ginagawa ko para sa iyo. Sorry, Lord, patawarin niyo po ako. At salamat na kahit na ginawa ko yung mga bagay na yon, ay gusto mo pa rin sabihin sa akin sa oras na to na mahal mo ako. Gusto mo pa rin iparamdam na mahalaga ako sa'yo. At gusto mo pa rin akong tulungan na makaalis sa panahon na to ng kahirapan hanggang sa malakaran ko yung kasaganaan na plano mo para sa akin. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo sa oras na ito para maranasan ko yung pagkilos mo, Holy Spirit. Sige po sa oras na to, para iselyuhan yung ginawa nating pagsisisi at makapamuhay tayo na nasa Lord lang yung mga mata natin. Tayo po ay magko-communion. Sige po, pwede po tayong pumunta sa likod at kumuha ng tinapay at saro. Ito po ay sumisimbolo sa katawan at dugo ni Kristo. Sige po, lapit lang po tayo sa likod. Pwede pong paki-flash yung 1 Corinthians 11 verse 23.
di ka nagkulang. Thank you, Lord. Biyaya mo Sige po, manatili lang po tayo sa presence ng Panginoon habang kumukuha tayo ng tinapay at saro. mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Kahit kailan Thank you, Lord. di ka nagkulang. Salamat, Panginoon, sa katugunan mo sa lahat ng pangangailangan namin. mo sa akin naging laan. Thank you, Jesus. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa galang. Sige po, patuloy tayo sumamba sa Panginoon. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Salamat, Panginoon. Sige po, sabihin natin yan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Thank you, Lord. Inibig mo ako noon pa man. Salamat, Panginoon. Sa oras pong ito, kami ay kakain ng tinapay at iinom sa saro. Paki-flash po yung 1 Corinthians 11:23. Sabi dito, "For I received from the Lord what I also passed on to you. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took bread and gave thanks, broke it, and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sige po, sabay-sabay natin kainan yung tinapay. In the same way, he also took the cup after supper and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sige po, sabay-sabay nating inumin yun nasa saro. Sa pagkain natin ng tinapay at sa pag-inom natin sa saro, kiniklaim natin yung buhay ni Jesus na dumadaloy sa atin. Kiniklaim natin na yung mind natin ay hindi na may sway ng kaaway. Amen? Na alam natin na kahit na sa season na nahihirapan tayo, tayo ay blessed pa rin. Amen? Amen. Hallelujah. Sa oras pong ito, ako na lang po ang mananalangin para sa bawat isa. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na to. I declare freedom, Panginoon, from wrong mindset in the name of Jesus. Hallelujah. Na sa oras na to, maging good ground ang puso ng bawat isa. Na kami po ay pinagpapala mo. Ito yung katotohanan na blessed are the poor, Panginoon. Dahil kami ay yung favor mo ay nasa amin, yung mata mo ay nasa amin, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sa season, Lord, na nahihirapan kami financially, Panginoon. Ikaw yung sandigan namin, Panginoon. Ikaw yung magbibigay tutugon sa lahat na aming mga pangangailangan. Kahit kailan, hindi kami magkukulang, Panginoon, dahil ikaw yung kakampi namin, O Diyos. Lord, dinideklara ko sa bawat isa yung kasipagan, Panginoon, sa pagkatrabaho, sa pag-aaral, Panginoon. Dinideclare ko, Panginoon, na sa ginagawa nila na pag-una sa'yo, sa ginagawa nila na lakaran yung kalooban mo para sa kanila, sasamahan mo sila, Panginoon. Sa lahat, Lord, ng nanghihina yung katawan, sige po, pwede pa nating itaas yung nanghihina yung katawan natin, nanghihina yung
yung mind natin, may mga sumasakit sa atin dahil sa pagtatrabaho, dahil sa pag-aaral. Lord, dinideclare ko, Panginoon, yung kalakasan na nanggagaling sa iyo, yung kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yung wisdom, Lord, sa kanila, sa kanilang mga trabaho, sa mga pinagkatiwala mo sa kanila, sa kanilang pag-aaral, ay dumaloy po sa kanila, Panginoon. Lord, hallelujah. I pray, Lord, na they will bless their jobs, Lord. They will bless their studies, Panginoon. Bukas, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, lagi nilang mararamdaman na pinagpapala mo sila, Panginoon. Hallelujah. Dahil kasama kanila, O Diyos. Hallelujah. Samahan niyo po sila, bigyan niyo sila ng karunungan sa lahat ng mga plano nila, sa kanilang finances, in the name of Jesus. Hallelujah. Ngayon naman, pwede po bang magtaas ng kamay yung lahat ng gustong mag-bless sa mga mahihirap? Ayan, hallelujah, Lord. Dinadalangin ko po ang mga taong ito, Panginoon. Nakikita mo yung kanilang puso na gusto nilang maging mapagbigay, Panginoon. Hindi lang para ma-bless din sila, pero para matulungan, Lord God, yung mga mahihirap, Panginoon, at makita nila na buhay ka, Panginoon. Lord, dinadalangin ko na mag-flow, Panginoon, yung pagiging stagnant sa finances ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hayaan niyo po na parang maging ilog, Panginoon, yung pagpapala mo sa buhay ng mga taong ito, Panginoon, dumaloy sa kanila, Lord God. Lord, alisin mo po yung doubt, Panginoon, yung unbelief, Lord God, yung pagtingin pa nila sa kanilang sarili at palitan ng pananampalataya na hindi mo sila pagkukulangin kapag tumutulong sila sa iba sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Lord, nilalapit din po namin ang pamilya ng bawat isa. Sa oras pong ito, pwede ba natin ipag-pray yung family po natin. Lalo na yung alam nyo, mga kapamilya nyo na nahihirapan financially. Sige po, pag-pray natin sila. Lord, ilalapit po namin yung mga taong ito, Panginoon. Hallelujah. Dinadalangin namin yung pagkilos mo sa kanila, Panginoon. Makilala ka rin nila, Panginoon. Malaman din nila yung biblical financial principles, Panginoon, upang ma-bless din sila, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Makita po nila na hindi sapat yung sarili lang nilang lakas, sarili lang nilang talino, na kailangan kanila sa buhay nila para sila rin ay mapagpala. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa oras pong ito, pwede po bang humanap tayo ng kapartner po natin? Kapartner natin. Tapos mag-declare po tayo ng pagpapala sa buhay nila. Yan. Pagpalain po natin sila. Ayan. Sige po. Yan. Mag-bless natin sila. Online intercessor po. Sino yung online intercessor? Paki-bless din po yung ating mga nasa online. Mag-declare tayong blessing. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, patuloy na dinadalangin ko po sa iyo lahat ng mga tao na nasa online sa oras na ito, Lord God. Patuloy na nagde-declare po ako ng blessing upon blessing sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral, O Lord God, sa kanilang mga buhay pinansyal, Panginoon, in Jesus' name. Kung meron man, Panginoon, sa mga tao na nasa online, O Lord, na nahihirapan sa mga oras na ito, I pray for financial breakthrough, O Lord God. I pray for miracle, Panginoon, na dumaloy sa kanila, O Lord, in the name of Jesus. Kung meron man, Panginoon, sa mga tao na nasa online, ng mga may sakit, karamdaman, I pray for healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Kung meron man sa kanila nangangailangan ng wisdom, Panginoon, sa kanilang mga pag-a-applyan na trabaho, sa kanilang mga darating na exams, O Lord God, in Jesus' name, I pray for wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, patuloy na magpakilala ka, Panginoon, sa mga tao sa online, O Lord God. Ipakita mo na ikaw ay buhay, Panginoon, na ikaw ay Diyos na kumikilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Hindi mo sila nakakalimutan, Panginoon. Hindi mo sila pababayaan, O Lord God. Naniniwala ako, Panginoon, na sasambahin ka nila, mabubuksan yung kanilang mga mata sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus, na ikaw yung source ng lahat ng pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Lord. I bless them, Lord. Binawasa ko yung lahat ng gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, yung mga humahawak sa kanilang mga finances, in the name of Jesus, yung mga maling mindset, Panginoon, winawasak namin in Jesus' name, and I pray, Lord God, na mabuksan yung durungawan ng langit upang bumuhos, Panginoon, yung pagpapala mo sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Lord. I apply your blood sa bawat isa sa kanila, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you po. Ayan. Sa oras pong ito, pwede po po tayong umupo. Gusto ko lang, nililid lang ako na makapag-testimony talaga na sino po sa inyo yung na-experience mo na talagang kala mong walang-wala ka na tapos may ginawa si Lord sa buhay nyo. Sige po, damihan natin. Konti na lang yung time natin pero lahat ng gustong mag-testimony, welcome po. Ayan. Sige po, share natin ano yung experience mo, ano ginawa ni Lord sa inyo nung time na walang-wala ka, kahit maiksi lang. Sa akin po, nito po kasing week na to, nagkaroon po kami ng pagsubok po. Alam po yan ng leader ko, ng mga kadaywats ko. Yung pong namin kabuhayan, yung financial po nawala, yung tindahan namin, yung rep namin nawala. Tapos po nagbayad kami ng kuryente ng 5,000 po. Pero hindi po pumanik po sa Meralco. Tapos binayaran po namin yon kahit po, tapos nawala po talaga lahat. Tapos sabi ko po, may mga times po ako na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit ganito? Ba't nawala lahat? Yun po, tapos may times po na yung leader ko, nireps po ako na ibinigay po namin talaga sa Panginoon. Idinalangin po namin yung financial, yung lahat po na praise God po dahil nananampalataya ako na napakalaki ni Lord na kaya niyang gawing lahat. Yun po talagang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Tapos, ito pong week na to, magpapabinyag na po ako. Yun po na may mga sponsor po na ginamit si Lord na instrumento po ni Lord. Tapos po, yung matagal na po namin pinirmahan po na hindi ko na po inaasahan. Si Mayor Manlapas po na tinext po kami na may ganito pong na kasi po inilagay po namin doon na yung business namin kung magkano po kinikita, kung magkano po yung presyo. Yun po, tinext po kami na magdala daw po kami ng sasakyan, yung ganun po, para daw po ibigay po. Yun po, sa hindi po nakakaalam, pero sabi po namin, pwede po bang cash na lang? Kasi po, sa iba po, hindi pwede, magdala daw po kami ng sasakyan dahil yung grocery, bibigay po talaga sa amin. Pero pumayag po talaga, praise God po. Cash na lang, o diba? Thank you. Ayan, Myrene. Sige po, okay lang extend time konti. Okay lang. Nililid po kasi talaga ako. More testimonies, mas nakaka-glorify kay Lord. Ito po yung yung sa nanay ko nga po. Kuwento ko na naman ulit. Kasi, talagang yung oras na nagpa-check up kami, kasi ako po laging kasama ni nanay, na nakakabigla talaga na nagpa-check up kami sa ACE na sinabing, magpapakolonoscopy nga po siya, na nakakahalaga pong 30,000. Tapos bigla pong tumawag po yung sir niya na, yun nga po, kinuwento nga po niya. Tapos bigla pong nagpadala ng pera. Di ba po sa ibang amo po di kapag mamalasakitan na magpahiram. Tama po, hiram po yun. Pero di naman po katulad sa 5-6 kasi na sobrang laki talaga ng tubo. Iyon po kasi, hindi naman agad-agad kukuhanin. Pero nagpapasalamat po ako na talagang nag-offer po sila talaga ng ganong kalaki na pera. Kasi po talaga yung nanay ko talagang paglabas namin ng ACE talaga, nanlalata, nanlulumo. Nakikita ko rin po na may iyak na talaga siya. Kasi sabi nga po niya, saan ko kukunin yung 30,000? Yung ipon ng 13,000, kababalik-balik namin, naubos na po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Talagang hindi niya iniiwan yung mahihirap sa oras ng pangangailangan. Naging testimony ko po talaga kasi sa nanay ko po talagang sobrang laki ng pera na yun. Kung sa utang po, yun baka tumubo na po ng napakalaki. Salamat po Panginoon kasi meron kang taong binibigay para tumugon sa mga pangangailangan po namin. Tapos isa po may good news pa po. Galing po kami sa Sacred Heart po kahapon. Yung colonoscopy po na 35,000 po doon, 21,000 na lang po siya at magagawa na po yun sa Martes. Kaya thank you po Lord na talagang naramdaman talaga namin na kahit pala mahirap,
Yun talagang sa mahirap siya nakatingin. Yun sobrang lugmok ka na talaga na hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Pero ang Panginoon gumagawa ng way para magbigay ng mga tao na tutulong talaga sa mga mahihirap. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron pa po? Yan, sige. Praise. Sa akin ho kasi akala ng tao talagang napakamapera ko. Pag may lalapit sa akin, parang hindi ko sila mapahindian. Hindi nila alam, si Jason, yung ginagastos niyang pang-exam doon sa ibang bansa, alam ni Nay Krisha yan, talagang 3 take siya para makakuha siya ng visa. 15,000 po ang isa. Isang take, nakatato po siya. Pero pinipili ko pa rin tumulong sa aking makakaya. Alam po na mga lumalapit sa akin yan, hindi ko sila pinahihindian. Pinapasuggest ko na lang. Pero nakapasa na po si Jason, lumabas na po yung visa niya. Multiple entry pa po yung pinagkalob sa kanya ng Lord, sa amin ng Lord. Ganyan po pala talaga yung blessing. Pag nagbe-bless tayo ng ibang tao, ibabalik talaga sa atin ng Lord yung pagpapala, mas higit pa. So ngayon, minsan, pagka hindi kayo nakakaano sa akin, huwag kayong magdaramdam kasi hindi naman all the time talaga na meron ako. Hindi po ako lumapit dito para magyabang o ano. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na kapag tumutulong ka po ng bukol sa loob mo, nagtatights ka ng bukol sa loob mo, ibabalik talaga ng Lord sa iyo yung pagpapala. Kaya thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Ate Nova. Na-inspire po ba tayo sa mga testimonies na naririnig natin? Amen. Ayan. Sa akin naman po, ibubuod ko yung application. Kasi talagang pinagsusumikapan ko siyang i-apply. Nung una kasi, yung application natin is magtrabaho. Pinag-pray ko talaga sa Lord yun. Sabi ko sa Lord, gusto ko magkaroon ng trabaho. Sabi ko nga sa kanila, ang motibo ko, gusto kong maging faithful tithers. Tapos, ang isang motibo ko, gusto kong maglingkod. Yung sa akin galing, yung pamamasahe ko, yung gusto ko i-treat yung mga member ko, sa akin galing. Yun yung yung motibo ko. Next is, kung paano ako tinitingnan ng Panginoon, bakit din ako gustong magtrabaho? Kasi mahirap nang wala kang sariling pera. Nakakababa siya yung meron kang gustong bilhin sa mga anak mo, meron kang gustong gawin, meron kang pero wala kang magawa kasi wala kang pera, na nakakababa ng pagtingin sa sarili. Kaya nung naisip ko na, dapat pala tingnan ko yung sarili ko kung paano ko tinitingnan ng Panginoon. At na-realize ko na enough yung ginagawa ko para daanan ko yung lahat na yun. Tapos this week, naiba yung prayer ko. Totoo yung may mga times na matutokso ka. Sabi ko, Lord, pwede mo wag na ako din magtrabaho. Kaya lang, ang reason ko kung bakit ayoko na magtrabaho kasi nalalayo ako sa Kanya. Kasi po dun sa work namin, dating 8 kami pumapasok. 7:30 na ngayon. Sobrang gustong-gusto kong mag-pray, gustong-gusto kong mag-take ng time sa Panginoon to the point na hinahabol ko yung oras kasi hindi nakapix yung sahod namin. Nasa sa akin kung magkano yung kikitain ko. Sabi ko, Lord, ayoko na trabaho. Pwede bang magbabad na lang ako sa presence mo? Pwede bang mag-share na lang ako ng gospel? Maghayo ako, mag-ministry, mag-cell group? Yun yung parang prayer ko kay Lord kasi nahihirapan na yung isip ko, nahihirapan ako personally. Kasi hindi lang naman ako isang trabahador, isa din akong magulang, isa din akong lingkod ng church na to. Pero sa lahat ng bagay na yon, na-realize ko, isang bagay din na gusto kong ituro sa bawat isa. Yung maging balanse po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kasi po natutuwa ako, sobrang blessed ko. Sa trabahong kinabibilangan ko, pag kailangan ako ng maintenance, nakakaalis ako. Kailangan ko mag-core group, aalis ako. Pagka kailangan namin mag-day watch, uuwi ako. At naniniwala ako na kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng balansing buhay to the point na nagpapamilya tayo, nagtatrabaho tayo at malayang nakakapaglingkod sa Panginoon. Amen po. Kaya I pray na na-encourage ko po kayo. Huwag po nating sabihin na busy tayo. Lahat tayo meron tayong pinagdadaanan. Lahat po tayo nagtatrabaho, magpapamilya. Pero naniniwala ko na meron din tayong kayang gawin para sa Panginoon. Amen po. At yun lang po. Thank you, Myra. Ate Delma.
Gusto ko rin pong magpasalamat kay Lord. Ayan. Sa goodness niya and faithfulness niya talaga sa buhay namin. Akin personally, sa family ko. And sa lahat ng blessings. Meron o wala, always thank God. Kasi yung buhay paglilingkod po natin, hindi nga po nababase sa kung ano yung estado natin sa buhay. It's take time na sumunod talaga tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Lord. Kasi hindi siya yung Diyos na tinitingnan ka kung ano yung meron ka, kung ano yung wala ka. Yun nga, balanse po talaga si Lord. Napaka-fair niya sa lahat, sa mayaman, sa mahirap. He is just. Kaya gusto ko pong i-glorify si God. Grabe, yung overwhelmed na halos hindi ko kayang i-explain kung gaano siya katapat sa buhay namin. And ayun, unti-unti niyang tinutupad yung promise niya sa amin. At isa na lang yung prayer ko, Lord, na makabalik po yung asawa ko sa paglilingkod kay Lord. Kasi yun talaga yung pinaka-heartbroken ko. Na dati naman nakasama na namin sa paglilingkod, pero ngayon nawala siya. Pero alam ko po na hindi pa tapos si God sa buhay ko at sa buhay din ng bawat isa sa atin. To God be the glory. Thank you, Ate Delma. Ayan, si Kuya Randy, mahabol. Good morning po sa inyo lahat. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Lord tsaka magbigay po ng antpag dito. Parang ganun. Kasi nung ano po, yun, dumadanas po kami ng ano, yung paghihirap, ayun. At sinasabi ko po kay Lord na, ba't po ganun na pagsasahod wala na po natitira. Tapos, ayun. Nanalangin ako kay Lord na ano, yun, malipat po ng ibang pwesto. At matagal po na binigay po sa akin yun. Sabi ko, Lord, kung kalooban niyo po na, yun, ipagkaloob po sa akin, trabaho na yun. Hinihintay ko po, yung perfect timing po. Kasi, di naman po pag yung humingi tayo kay Lord, bibigay ka agad Pero pinagkaloob po sa akin, Lord, yung pinagtatalunan po lagi sa bahay, hindi ba yung sahod? Pero ngayon po okay na po kasi yun, na-promote po ako, nalipat po ako ng ibang posisyon. Medyo kahit pa paano po hindi na po naghihirap. Yun lang po, gusto ko lang po yung encouragement po sa iba. Kasi po iba, naiinip Yun. Nabitin ako doon. Meron pa. Ayan, Ate Charisse. Ayan, una sa lahat, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil, ayun, yung mga pagsubok na dumating, hindi lahat pagsubok kasi pagpapala. Salamat kasi yung unang kasalanan nga is nabura. Gaya nga ng mga sabi nga na pag nagsasama ng hindi kasal, isang malaking kasalanan kay Lord. Salamat sa Panginoon kasi nagkaroon pa ako ng atras abante talaga. Alam ni Krisha yan. So talagang nagpapapray ako sa kanya. So financially din. So ayan. Salamat sa Panginoon kasi natupad yung isa sa mga matagal na pinagdarasal at hinintay namin ni Charles. So ayan. Salamat din dahil ayan, sa mga taong patuloy na ginagamit niya para mabuo yung pagiging isang Kristiyano ko ulit sa mga pagsubok sa buhay na hindi talaga dapat kahit kanino o sino man sa ang lugar ka lumalapit, kundi kay Lord lang, sa mga panalangin. And salamat sa Lord sa pagpapalang pinagkaloob niya, tsaka sa mga taong ginamit niya. Thank you. Thank you, Ate. Ayan, and I'm sure lahat po tayo, may kanya-kanya tayong testimony. Amen? And yung iba nahiya lang lumapit, pero huwag mong kalilimutan yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kakalimutan. Kahit kailan, hindi ka pinabayaan ng Diyos natin. Amen? Amen. Sige po, tayo lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sino po pinagpala?
Amen. Thank you, Lord. Ayan. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, meron lang po akong last words kasi kanina na nagte-testimony kayo, tinatanong ko si Lord kung anong gusto niyang sabihin. At alam niyo, natutuwa siya sa mga nagte-testimony at alam niyo yung gusto niyang sabihin sa ating lahat. Mahal ko kayo. Yun lang. Mahal ko kayo. Oh, thank you, Lord. Sige po, God bless. Pala tayo. Picture.